Isa lang akong magkakatay ng baboy. Pero bago mamatay ang bawat baboy, kailangan kong bigkasin ng isang dasal para sa kanilang kaluluwa. Pinagtatawanan ako ng mga kapwa ko magkakatay dahil sa pagiging paimbabaw ko raw. Pumapatay na nga, nagpapanggap pa raw na maawin. Pero ang hindi nila alam, sa bawat kaluluwang pinapakawalan ko, ang kutsilyo kong panghiwa ng buto ay lalong bumibigat. Hanggang sa araw na ito, biglang nabiyak ang kalangitan sa aming bayan. Hindi ito dahil sa ulan, kundi dahil sa ilang liwanag ng espada na humiwa sa mga ulap. Dalawang grupo ng mga cultivator, nag-aagawan sa tinatawag na spiritual vein sa ilalim ng bayan, at nagsimulang maglaban sa gitna mismo ng pamilihan. Ang mga mortal ay parang langgam lang. Sino mang humadlang sa aking landas, patayin. Malamig na suminghal ang pinuno ng mga disipulo mula sa Chindian sect. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, isang bugso ng enerhiya mula sa espada ang tumaman na parang bahagharing tumusok sa araw. Agad nitong hinati sa gitna ang mga tao sa kalahati ng kalye. Agad na natabunan ng amoy ng dugo ang lanza ng mga tinitindang baboy. Hindi pa man nakakatakbo si Wang Ermazi, ay natapyas na ang kalahati ng kanyang ulo. Pinanood ko ang kwako na gamulong hanggang sa paanan ko. Saka ako tumingin sa mga mayayabang na immortal na iyon. Nang sandaling iyon, walang tigil sa pagugong ang kutsilyo kong panghiwa ng buto. Dahan-dahan akong tumayo, kinaladkad ang mabigat na bakal na kutsilyo papunta sa gitna ng kalye. Sinulyapan ako ng pinunong immortal. Puno ng paghamak ang kanyang mukha, isang mortal na amoy tae ng baboy. Paglalakas loob na hamarang sa aking daraanan. Hindi ako nagsalita, tiningnan ko lang sa huling pagkakataon ang pwesto ko. Ang patay na baboy na hindi ko pa nababasbasan. At mahinang binigkas, paumanhin. Ang baboy na ito ngayon, mukhang hindi ko na maipapakawala ang kaluluwa. Dahil kailangan ko munang pakawalan ang mga kaluluwa ninyo. Itinaas ko ang bakal na kutsilyong iyon na higit 1,000 jin ang bigat. Isang nakakatakot na puwersa na hindi pa nararanasan noon. Ang lumabas mula sa katawan ng isang magkakatay ng baboy. Sumabog na parang isang dambuhalang alon. Tuong itinaas ko ang aking bone-cleaving saber sa ibabaw ng aking ulo. Ang dating magulong hangin ay biglang nanigas. Natigilan ng mga disipulo ng Asher Cloud Sect. Pakiramdam nila ay hindi isang mortal ang kanilang kaharap, kundi isang bulkan na nag-ipon ng sama ng loob sa loob ng milyon-milyong taon. At malapit nang sumabog, puro kalangyabang. Medyo kinabahan ang disipulo ng Asher Cloud Sect. Pero isa siyang Foundation Establishment Stage Expert. Bakit siya matatakot sa isang magkakatay ng baboy? Gumawa siya ng hand seal. Ang kanyang lumilipad na espada ay sumugod na parang isang ahas na naglalabas ng kamandag. Direktang tumutok sa aking lalamunan. Wala akong anumang magarbong galaw. Sinunod ko lang ang mga kilos na ginamit ko sa pagkatay ng mahigit 10,000 baboy sa nakalipas na 10 taon. Tiyak, matatag, at malupit na ibinagsak ko ang aking saber. Ang tawag sa galaw na ito ay sundin ang laman, tanggalin ang buto. Isang malutong na tunog ng pagkabiyak ang narinig. Ang lumilipad na espada na itinuturing na isang banal na sandata. Sa sandaling tumama ito sa aking bone-cleaving saber, ay nadurage na parang tokwa. Ngunit hindi nabawasan ang lakas ng aking atake. May kasamang nakapangingilabot na tunog ng humahagang hangin. Direkta itong tumama sa tuktok ng ulo ng disipulong iyon. Walang tumalsik na dugo, tanging ang ganap na lakas na dumudurog sa lahat. Ang immortal na iyon na nasa Foundation Establishment Stage. Sa isang hiwa ko lang, ay naging manipis na parang papel. Ang buong katawan niya ay bumaon sa sahig na gawa sa berdeng bato. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalat sa paligid. Ang mga natitirang cultivator ay natulala, maging ang ilang naglalaban na. Golden Core Stage Old Masters ay napatigil. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkamangha at takot na napadako sa akin. Sinong dakilang master mula sa isang tago na sekta ang nandito upang maranasan ang buhay mortal? Nanginginig na tanong ng isang matanda. Pinunasan ko ang mantsa ng grasses sa aking apron. At mahina akong sinabi ko na, isa lang akong magkakatay ng baboy. Ang hiwa kanina, ay espesyal na para sa mga hayop na ito na hindi gumagawa ng mabuti. Sino pa sa inyo ang gustong sumubok? Ang madilim na pulang liwanag sa bone-cleaving saber ay lalong lumakas. Dahil masyadong mabilis na matay ang immortal na iyon kanina, hindi pa man lang humihiwalay ang kaluluwa niya. Agad akong yumuko, at bamulong ako ng dasal para sa kabilang buhay sa tumpok ng lasog-lasog na laman. Sa alabok ka nagmula, sa alabok ka rin magbabalik, dahil hindi ka na nababagay maging tao. Sa susunod mong buhay, mag-reincarnate ka na lang bilang isang baboy. Sa sandaling natapos ang orasayon, ang nalalabing kaluluwa ng immortal na iyon, ay bigla itong naging isang guhit ng liwanag, at pumasok sa katawan ng patay na baboy sa aking pwesto. Bigla na lang pamitik ang talukap ng mata ng patay na baboy. Para bang bigla itong nabuhay muli. Ang pangyayaring ito, ay nagdulot ng matinding takot sa lahat ng cultivators doon. Kakaiba ang kutsilyo ng taong iyan. Pagtulungan natin siyang patayin. Isang cultivator na nasa late stage ng Golden Core ang pinakamabilis na kumilos. Napansin niyang wala akong spiritual energy, kaya inakala niyang umaasa lang ako sa isang makapangyarihang sandata at sa sobrang lakas ng katawan. Sa isang iglap, dumilim ang kalangitan dahil sa liwanag ng mahigit 10 magic treasure. Kidlat, apoy, yelo, at hamog ang sabay-sabay na sumugod sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Biglang sumagi sa isip ko ang mga nagdaang 10 taon. Ang pagpupumiglas ng bawat baboy bago sila mamatay. Lahat ng nilalang ay pantay-pantay. Buhay ang buhay ng baboy. Buhay din ang buhay ng isang immortal. Dahil ang tingin ninyo sa mga mortal ay parang hayop. Kung gayon, ituturing ko rin kayo na parang hayop na kakatayin. Iwinasiwas ko ang aking pantaga ng buto. Ang aking mga hakbang ay ang napakakakaibang Wandering Body 8 Trigram Step. Ito ang natutunan ko sa pagpatay sa mga, lalo na sa mga maliliksing baboy ramo. Unang hiwa, pinutol nito ang rumaragasang kidlat at apoy. Iyon ang skinning style, isang magaan na guhit mula sa dulo ng aking kutsilyo. At agad na naputol ang daloy ng spiritual energy sa hangin.
Ikalawang hiwa, pinatalsik nito ang dalawang cultivators. Iyon ang deboneng style. Umpak na pinutol ang kanilang mga meridian. Isinakripisyo ko ang lahat ng aking kapangyarihan. Ang ikatlong hiwa, ang buo kong katawan ay naging isa na lamang anino. Humahagibis sa gitna ng karamihan. Puno ang aking pandinig ng nagsasalubungang mga panaghoy ng kamatayan. Wasak na ang golden core ko. Saklolo, hindi siya pumapatay ng tao. Kinakatay niya tayo na parang mga hayop. Wala pang 3 minuto, ang mga dating nagmamataas na cultivator. Lahat sila'y nakaluhod sa gitna ng dugo. Ang kanilang mga personal na sandata ay pira-pirasong nagkalat sa lupa. At ang mas nakapagtataka pa, wala silang kahit anong sugat sa katawan. Ngunit ang lahat ng kanilang kapangyarihan at kaluluwa, iganap na hinigop ng aking bakal na patalim. Ang patalim na panghiwa ng buto ay naging kulay pula na parang nagbabaga. Sa sobrang init, napapaso ang aking palad. Naramdaman ko, ang kapangyarihan ng kabilang buhay na naipon sa patalim na ito, ay umabot na sa sukdulan. Ang mga kapangyarihang hinigop nito, ay naging purong pagnanasang pumatay sa loob ng talem. Maawa ka, yung pinuno nilang matandang may golden core. Ngayon ay kasing amo ng isang tupang naghihintay na katayin. Tinitigan ko siya, at ngumisi ng malamig. Noon, bago mamatay ang aking guro, sinabi niya sa akin. Ang tawag sa patalim na ito ay tagapagparusa. Hindi nito sinusugatan ang mabubuti. Hindi nito pinuputol ang mga halaman. Ang tanging tinatamaan nito ay ang mga immortal na nag-aakalang nakalampas na sila sa gulong ng buhay. Dahil nagpapalakas kayo para maging nakatataas sa iba. Kung gayon, tutulungan ko kayong maalala ang pakiramdam ng pagiging isang hayop na kinakatay. Pagkasabi ko nyon, itinaas ko ang bakal na patalim na nagliliwanag sa kulay pulang ube. At iwinasiwas ito ng buong lakas sa kalangitan. Ang hiwang ito, ay hindi para pumatay ng tao, kundi para direktang putulin ang ugnayan ng espiritual na enerhiya sa buong lugar na ito. Ang bayan ng Bluestone na dating sagana sa espiritual na enerhiya, ay agad na naging isang ordinaryong bayan ng mga mortal. Ang espiritual na lakas sa loob ng mga cultivator ay hamupang parang alon sa dagat. Ang balita tungkol sa nangyari sa bayan ng Qingxi ay tila nagkaroon ng pakpak. Pumalat sa buong mundo ng mga cultivator sa paligid. Isang ordinaryong magkakatay ng baboy. Sa isang hiwa lang, ay pinuksa ang mga piling mandirigma ng dalawang sekta. Maging ang isang Golden Core Master ay ginawa niyang baldado. Ito ang pinakamatinding kahihiyan sa mundo ng mga cultivator sa loob ng 1,000 taon. Sa bundok ng Chanjian, na ilang daang li ang layo mula sa bayan ng Qingxi. Ang kasalukuyang swordhead na si Ling Yanzi, sa tindi ng galit ay dinurog ang 1,000 taong gulang na mesang warm jade sa kanyang harapan. Isang hamak na mortal, naglakas loob na dungisan ang pangalan ng aking immortal na sekta. Iparating ang aking utos, isugo ang Iron Cavalry Guard, patagin ang bayan ng Qingxi na iyan, hugatin ang kaluluwa ng magkakatay na iyon, at gawing parol sa langit sa loob ng 1,000 taon. Samantala, ako naman, ay pasan-pasan ang aking sandang na pamputol buto na may bigat na 3,000 jin. Nang lisanin ko ang bayan ng Qingxi, dahil pagkatapos ng labanang iyon, may natuklasan akong isang seryosong problema. Ang patay na baboy na sinalinan ko ng natitirang kaluluwa ng isang immortal, ay palihim palang tumakas sa kalagitnaan ng gabi. At ang pinakamatindi pa, bago ito umalis ay itinumba pa nito ang lalagyan ko ng mga pampalasa. Iyon pa naman ang aking eksplosibong sikretong pantanggal lanza. Pwede mong agawin ng diwa ng sandata ko, pero hindi ang pampalasa ko. Hinaplos ko ang aking mga balbas, at ang aking tingin ay naging napakalamig at mabagsik. Habang naglalakad sa daanan sa bundok, nakasalubong ko ang isang babaeng may pasan na sinaunang gukan. Malamig at malayo ang kanyang aura, para siyang hindi taga-mundo ng mga mortal. Nang makita niya ang ayos ko bilang magkakatay, bahagya siyang kumunat noo, ngunit nang mapansin niya ang bakal na sandata sa aking likuran, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ginoong mandirigma, iyang dala mo sa iyong likuran. Iyan ba ang maalamat na tali ng pagkalipol ng laksang buhay? Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Sinuri ko siya mula ulo hanggang paa. Pagkalipol ng laksang buhay, wala akong alam dyan. Ito, sandang na pamputol buto ko lang to. May nakita ka bang isang baboy na tumatakbo ng mabilis at mayabang ang itsura? Natigilan ang babae, halatang hindi niya nasundan ang takbo ng isip ko. Sa ganitong ilang na lugar, pagkasabi ko nyon, biglang may umalingaw-ngaw na isang napakaangas na ungol ng baboy mula sa kakahuyan sa di kalayuan. Hey, manginig kayo, kapag nahanap ko ng muli ang aking kayamanan mula sa nakaraang buhay. Tiyak na pagbabayaran ko ng dugo sa dugo ang magkakatay na iyon. Nagdingning ang mga mata ko. Isang madilim na ngisi ang gumuhit sa aking mga labi. Ang aking dekalidad na sangkap. Sa isang tulak ng aking paa, agad na sumabog ang lupa at nag-iwan ng malalim na butas. Ang buong katawan ko'y parang isang bala ng kanyan na tumama sa kagubatan. Ang babaeng may dalang instrumento sa likod ay naiwan sa kinatatayuan. Halos matambo siya dahil sa malakas na bugso ng hangin. Bumulong siya sa sarili. Ang ganitong klase ng pisikal na lakas, hindi kaya. Ito ang nawawalang sining ng pagpapatunay ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkitil. Sa kalagitnaan ng kagubatan, ang baboy na iyon ay nakaupong parang tao sa ibabaw ng isang malaking bato. May hawak pa itong isang basag na patpat sa kanyang mga paa. At iwinawas-iwas ito na parang espada. Isang espada upang buksan ang tarangkahan ng langit. HMPH. Ito ang galaw na gabay ng banal na baboy. Ang baboy na ito ay walang iba kundi yung disipulo na nasa Zuji stage na tinaga ko dati. Halatang hindi pa siya sanay sa kanyang bagong katawan. Pero dahil sa kanyang kaluluwa bilang isang immortal, napanatili niya ang kanyang napakatinding amor propria. Tahimik akong lumitaw sa kanyang likuran. At bigla akong nagsalita, maganda ang forma mo. Kulang ka lang sa lakas sa baywang. Kapag nagkakatay ng baboy, madaling matusok sa bato. Inay ko, sa sobrang gulat, lumipad sa ere ang baboy. Nang makita niyang ako iyon, nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Ikaw na hayop ka. Sinundan mo pa talaga ako rito.
Nagpaikot ako ng kutsilyo sa aking kamay. Mabilis na umikot ang itak sa dulo ng aking mga daliri. Nasaan na ang aking pampatanggal lanza? Ilabas mo. Pag-iisipan kong bigyan ka ng mabilis na kamatayan. Iyan ang puhunan ko para sa aking paghihiganti. Ang pulbos na iyon ay naglalaman ng purong-purong kapangyarihan ng gamot. Matapos kong kainin iyon, bumalik sa ikatlong antas ng chi refining ang aking cultivation. Ang baboy ay malakas na humangal. Habang tumatakbo papasok sa kailaliman ng gubat. Huwag kang lalapit. Teritoryo ito ng dakilang Haring Heifeng. Isa siyang tiger demon na nasa golden core stage. Dalubhasa siya sa pagkain ng mga mortal na may makinis na balat at malambot na laman na tulad ninyo. Natawa ako, sa mata ng isang magkakatay. Walang gaanong pinagkaiba ang mga pusa at mga alagang hayop. Medyo mas mahirap lang silang balatan. Hindi pa nakakalayo sa pagtakbo. Isang mabahong hangin ang umihip. Isang itim na tigre na sinlaki ng isang maliit na bundok ang tumalon mula sa ere. Ang puntirya nito ay ang baboy na tumatakbo ng walang direksyon. Aray ko po, dakilang haring tigre, patawarin mo ako. Mas masarap ang karne ng magkakatay na nasa likuran ko. Walang pag-aalinlangan akong ipinagkanulo ng baboy. Umungol ang itim na tigre. Ang kapangyarihan ng demonyo mula sa Golden Core Stage ay nagpatamba sa mga damo at puno. Ang mga mata nitong sinlaki ng kampana ay tumingin sa akin. Nagpapakita ng isang sikim na tingin. Napabuntong hininga ako. Dahan-dahan kong inalis ang pantaga ng buto mula sa aking likuran. At malakas na ibinagsak sa lupa. Ang lupa sa loob ng 100 metrong radius ay lumubog ng 3 pulgada. Natigilan ng itim na tigre. Naramdaman nito ang isang presensya na mas malupit pa kaysa sa kanya. Isang masuhaw sa dugo na aura ang kumalat mula sa aking katawan. Munting pusa, pahiram muna ng balat mo. Kulang kasi ng sapin para sa taglamig ang pwesto ko. Ang kutsilyo sa aking kamay. Muling nagliwanag ng nakakatakot na matingkad na pulang kulay. Ang itim na tiger demon na iyon na parang isang maliit na bundok ay kasalukuyang nakatayo ng tulala sa kanyang kinatatayuan. Akala niya noon ay siya ang hari ng gubat. Ngunit sa sandaling tumama sa lupa ang 3,000 gin na bakal na kutsilyo. Nakaamoy ito ng isang bagay na nagpang-inig sa kaluluwa nito. Iyon ang natural na panginibabaw ng isang magkakatay sa mga hayop. Naghahanap ka ng kamatayan, bagamat kinabahan ng demonyong itim na tigre. Pero hindi siya pwedeng umatras dahil sa dignidad niya bilang isang golden core na demonyo. Umungol ito ng malakas. Ang mga kuko nito ay binalot ng maitim na demonyong apoy, at buong lakas na ihinampas sa ulo ko. Ang hampas na yon ay sapat na para durugin ang isang maliit na bundok. Gamit ang isang kamay, itinaas ko ang itak na pamputol ng buto. Ni hindi ko man lang pinunasan ang mga mantsa ng mantika sa aking apron. Bahagya ko lang itong iminasiwas paitaas. Swish! Walang nangyaring malakas na pagbabanggaan gaya ng inaasahan. Humiwa sa hangin ang bakal na itak, at naglabas ito ng matinis na tunog na parang pumupunit ng seda. Iyon ang estilong taga-tangle baluti. Espesyal na ginagamit para sa mga baboy ramon na makakapalang balat. Ang dulo ng itak ay saktong-saktong pumasok sa pagitan ng mga kasukasuan ng tigre. Agad na namatay ang demonyong apoy. At ang sumunod ay, isang nakakapangilabot na itanggal ng tigre. Bumuhos na parang ulan ang dugo ng tigre. Ang kuko ng tigre na kayang sumairon ng mga lungsod at kuta ay hinimay ng aking isang hiwa hanggang sa matanggal ang balat at laman nito. Tanging ang puting-puting kalansay na lang ang natira. Ang kamay ko, ano kang klaseng halimaw? Umatras sa takot ang demonyong itim na tigre. Wala na ang bangis sa kanyang mga mata. Puro na lang desperasyon ng isang malapit ng mamatay. Kinaladkad ko ang aking itak at dahan-daang lumapit sa kanya. Tumatapak ang aking mga paa sa mga tuyong sanga, na lumilikha ng mga lagutok. Ang tunog na ito sa tahimik na gubat, ay parang mga yapak ng kamatayan. Yung baboy naman ay natulala na rin sa takot. Nagtatago sa likod ng puno at nanginginig. Habang bumubulong, baliw na silang lahat. Ang isang golden core na demonyo, sa harap niya, ay mas mahina pa sa isang alagang baboy. May hustisya pa ba sa mundong ito? Nasaan ang aking pulbos na pampatanggal lanza? Tumigil ako sa harap ng demonyong itim na tigre. Itinutok ko ang dulo ng itak sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nasa aking kuweba. Itinuring pa naman na parang kung anong mahiwagang gamot. Nanginginig na sumagot ang demonyong itim na tigre. Amdam nito, nasa isang kibot lang ng aking kamay. Ang daan-daang taon niyang pinaghirapang kapangyarihan ay maglalahong parang bula. Binuhat ko siya sa batok, na parang bitbit lang ang isang malaking pasang orange. Palamig kong sinabi, ituro mo ang daan. At isa pa, dahil tinatawag mo ang sarili mong hari, sigurado akong matibay ang balat mo. Gaya ng sinabi ko kanina, gagawin kitang sapin para sa taglamig. Ang salita ng isang magkakatay ay hindi binabawi. Halos pumutok ang dibdib sa takot ng demonyong itim na tigre. Isang kagalang-galang na haring demonyo ay basta na lang kinalagkad ng isang ordinaryong tao na nakasuot ng mamantikang apron, na parang hila-hila ang patay na aso papasok sa kalaliman ng gubat. Maluwag naman ang kuweba ng demonyong itim na tigre. Masyado lang masangsang ang amoy. Sa gitna ng tumpok ng mga kumikinang na mahiwagang bato, natagpuan ko ang garapon ko ng pampatanggal lanza na itinuring niyang parang kayamanan. Sabi ko na nga ba, kung wala ito, hindi sisarap ang nilutong karne. Kontento kong itinago ang garapon sa aking damit. Sa sandaling iyon, may narinig na malinaw na mga yapak mula sa labas ng kuweba. Ito ang babaeng may malamig na tindig na may dalang instrumento kanina. Tinitingnan niya ang eksena sa loob ng kuweba, at siya'y tuluyang natigilan na parang naging bato. Ang dakilang haring Heifeng ay masunuring nakaupo sa tabi ng apoy habang nagbabalat ng bawang. Samantalang ang magkakatay ay may hawak na isang dambuhalang bakal na kutsilyo, at isinusukat ito sa likod ng demonyong tigre. Tila pinag-aaralan kung saan hihiwing para makuha ng buo ang balat. Maawa po kayo, huminga ng malalim ang babae, at magalang na nagsalita, ako si Lin Qingshui, ang punong disipulo ng Tianyin Pavilion. Kahit nasuwail ang tigre demonyong ito, pinanatili naman ito ang balanse sa kagubatang ito.
Kung papatayin mo siya, masisira ang balanse, magwawala ang mga demonyong hayop, at ang mga mortal sa paanan ng bundok ang magdurusa. Hindi ko man lang itinaas ang ulo ko. Basta ko na lang pinunasan ng langis ang talon ng kutsilyo. Balanse, iyan ang loika ninyong mga immortal. Sa mata ng isang magkakatay. Ang mahalaga lang ay kung pwedeng kainin at kung madaling katayin. Gusto akong kainin ng pasang ito kanina. Ngayon, kakatayin ko siya. Iyan ang pinakamalaking katarungan. Hindi na kay si Lin Qingshui. Napagtanto niya na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi sumusunod sa mga tinatawag na prinsipyo ng mga immortal. Ang bawat kilos niya ay sumusunod sa isang pinaka-primitive at direktang batas ng kagubatan. Pero, itinigil ko ang kutsilyo at tumingin kay Lin Qingshui. Kung makakapagbigay ka ng mas magandang kapalit, hindi naman imposible na hayaan ko siyang mabuhay. Narinig ko na kayong mga cultivator ay maraming hawak na libu-libong taong gulang na halamang gamot. Ang mga iyan, kapag ginamit na pansahog sa sabaw ng buto ng tigre, siguradong masarap. Nang inag ang gilid ng labi ni Lin Qingshui. Libu-libong taong gulang na halamang gamot gagawing pampalasa sa nilaga. Kung kakalat ito, ang mga matatandang halimaw sa mundo ng cultivation. Baka sa sobrang galit ay sabay-sabay nang umakyat sa langit. Sa sandaling iyon, biglang lumapit ang baboy. Pasipsip na sinabi nito kay Lin Qingshui. Diwat ang ate, tulungan mo ako. Itong magkakatay ay hindi lang gustong kainin ng karne. Gusto pa kaming I pray over. Hindi mo pa nakikita kung paano siya mag-orasyon. Mas nakakatakot pa siya sa isang demonyo. Tumingin si Lin Qingshui sa baboy, at naningkit ang kanyang mga mata. Sa loob pala ng katawang ito ay mayroong natitirang kaluluwa ng isang disipulo mula sa Chanjian Mountain. Ano ba talaga ang ginawa mo? Suminghal ako ng malamig. Sinipa ko ang baboy palayo. Wala naman. Hinayaan ko lang ang mga immortal na maranasan ang kawalan ng pag-asa ng mga mortal kapag sila'y kinakatay. Dahil naglilinang kayo para malampasan ang lahat ng nilalang. Kung gayon, ipapadala ko kayo sa mundo ng mga hayop para magsimulang muli. Bahagyang nang inag ang sinaunang kudyapi sa likod ni Lin Qingshui. Naramdaman niya ang isang sukdulen at mapanganib na enerhiya na namumuo. Ang magkakarne ng baboy na ito ay tila hinahamon sa paraang hindi niya pa kailanman nakita. Ang kaayusan ng buong mundo ng mga cultivator. Habang nag-aalangan si Lin Qingshui kung kikilos ba o hindi, isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Habang nag-aalangan si Lin Qingshui kung kikilos ba o hindi, isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan.
Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan. Isang mahinang dagandong ng kulog ang narinig mula sa kalangitan.